May nagsabi sa akin, Mama Bing, na si Isidre daw nakatira sa Corinthian. Oy, bongga. Kung totoo yan, di ba? Paki-check nga, ano bang negosyo ni Isidre? Ang mahal kaya ng property sa Corinthian? Walang negosyo. Dati daw, taga Marikina yan eh. Daw taga Marikina daw yan dati. Yun, hindi natin alam saan sa Marikina. Pero kung napunta na siya dun sa mga first class subdivision, kailangan na po makita ang salen ninyo. Yan. Kasi Ito pinag-uusapan ng salen, Attorney Respicio. Palagay mo kaya tama ito na ang salen ni BP Sara ay gustong i-require ng Justice Committee para daw makita na talagang nagnakaw siya. Maling i-require ang SALN para madiskubre ang cause para siya ay i-prosecute for impeachment. Totoo yan, nasa saligang batas na may hearing. Pwedeng mag-hearing ang Committee on Justice at linagay nila sa rules na merong hearing din. Pero yung hearing na ito, kasama ba yung compulsory process to subpoena para magkaroon ng fishing expedition, magdiskubre ng ebidensya? Hindi po. Dahil nandun mismo sa House Rules ay dapat doon sa complaint, kompleto dapat yung allegation of facts para mag-establish ng case. Ibig sabihin po niyan sa pagboto, kung sufficient yung allegation, sufficient in substance, yung complaint ay dapat in-identify yung offense, yung 5 grounds ng impeachment, in-identify yung elements, at meron dapat facts to support those elements. Ang tanong, meron bang facts to support them? Hindi po kompleto. Dapat to begin with, kompleto na para ka makapagboto kung sufficient in substance yung complaint. Hindi yung after the fact ka magdidiskubre. Dahil ang stage ng Committee on Justice ay accusatory stage. Ang judicial stage ay nasa Senate. Doon ang trial. Hindi mo pwedeng ipagkait sa Senate or hindi mo pwedeng agawin sa Senate the power of compulsory process to subpoena witnesses and evidence dahil hindi pwedeng madoble-doble sa isa't isa. Ngayon, sinasabi nila may hearing. Kapag may hearing, hindi porket may hearing, ay kailangan na ng trial. Hindi po. Kasi halimbawa, sa ligang batas, meron ding hearing kapag appointments. Pero wala kang karapatang magsubpina doon. Kapag hindi pumunta yung tao, hindi mo pwedeng iparesto yun. Hindi ka tulad inquiry in aid of legislation. May hearing lang para may pagkakataong marinig or sumagot yung kalaban, pero hindi ka pwedeng dumiskobre or maghanap or mangisda ng ebidensya na gagamitan mo. Nagagamitin mo para siya i-impeach. And Justice Ascuna agrees with you. Sinabi niya, this is a major fishing expedition. Yung pagsabpina na yan ng kung ano-ano. Kasi dapat kung ano na naka-attach yan sa complaint, yun na yun. Doon kayo bumatay ng inyong sufficiency in form and substance. Ngayon, sa tingin ko, Attorney Respicio, ang House Committee on Justice ay siyang nagmimistulang abogado ng mga complainants dahil sila ang nagkukuha ng iba pang ebidensya na para magamit laban sa kay VP Sara. Kahit na po ang rules dyan ay masyado namang vague. Kasi itong si Chair Luistro ng Justice Committee ay hindi ko nasasabihin, Nilang gusto talagang magkaroon napaka-loyal nito kay Martin Romualdez. Minion nito ni Martin Romualdez eh. Di ba ito yung congresswoman sa may AX dahil sa speaker, may tupad dahil sa speaker. Yan. Kaya po hindi maniniwala ang tao na this Justice Committee hearing is going to be fair. At nag-object na rin dyan si Congressman Rufus Rodriguez, di ba? Sinabi niya rin, fishing expedition. Pero, siyempre, overruled. Di ba? Kasi si Luistro nga minion nga ni Martin Romualdez. Yan Diyan, Congressman Rufus Rodriguez. Yes, Di ba former Dean of San Sebastian Law, UP Law alumnus. Sinasabi niya, you cannot subpoena other documents. It will be a fishing expedition, and therefore it will violate the right to due process of Vice President Sara. Kaya po nasa Supreme Court na naman ang petisyon ni BP Sara na ipawalang bisa itong impeachment process sa House dahil sa itong every step of the way, dapat sinasabi ng Supreme Court sa unang impeachment hearing decision ay dapat po may due process at every step of the way. Hindi, tsaka yung di ba sinabi naman nila, sufficient in form,
sufficient in substance, bakit hindi nila iakyat na sa Senado? Yun. Bakit kailangan nila gumawa ng mini trial diyan sa House of Representatives? Ano yan? Halatang halata na. Para sumikat. Yung introduction pa lang ni Abante ba yun? Congressman Abante ng Maynila ay napakahaba naman, sir. Ano ba yun, sir? Privilege speech ba yun? O ano yun? Yung prefatory statement pa lang as a what do you call this? Member of the House Committee on Justice. By the way, parang na-meet ko yung kapatid niyan. Parang may na-meet ako sa kanya na kapatid or nasabi na, parang na-meet ko na iba ang reliyon sa kanya. Anyway. Congressman Abante is always fiery, no? A fire of balls of fire from hell, etc. And his introduction was probably the longest in the history of the House Committee on Justice. Tama po yung petition na ifinal ni VP Sara sa Supreme Court dahil may grave abuse of discretion po yan. Kasi yung question ng sufficiency in substance, malinaw yung ginawa nilang rules. Dapat may sufficient allegation of facts to support the offense. Kahit sabihin nilang political process, yung impeachment proceedings, kung nag-layout kayo ng rules of procedure, kailangan yung sundin yon. And that is a question of law. At kapag nag-depart kayo doon sa procedures ninyo, yan ay grave abuse of discretion. Kaya pwedeng pawalang bisa ng Supreme Court yung ginawa ng Committee on Justice sa pagpasa nila ng sufficiency in substance question. They're making such a big deal about the fact na hindi daw nag-TRO ang Supreme Court. Hindi nag-TRO ang Supreme Court sa proceedings sa ngayon. Remember? Doon naman yung first impeachment proceedings against VP Sara ay hindi naman sila nag-issue din ng TRO. Hindi ibig sabihin na hindi ito didesisyonan ng Supreme Court dahil napaka-importante po sa ating bansa itong issue ng impeachment ni VP Sara. Hindi lang po dahil sasabihin nyo, kasi si Atty. Guanzon, kampi yan kay VP Sara. Hindi po. Abogado po ako at guro po ako ng batas noon sa UP. Ang sinasabi lang po natin, due process. At wag naman po masyadong OA dyan sa House of Reps. Lahat na lang po ng gagalaw dyan, parang may pinapasikatan kayo. Palagay ko, meron ba kayong mga pinapasikatan dyan? Kaya pala si Congressman Terry Ridon, napakabibo. Ha? Talagang isasampina niya yung salin na yan. Ha? Yeah. Sa totoo lang, Mama Bing, bilang mga abogado, Attorney Rowena Gonzon and Attorney Harold Respicio, sa tingin niyo ba may naging malaking ambag si Ramil Madriaga sa impeachment proceeding o limitado lamang ang kanyang naging papel? No, Attorney Respicio. Sa totoo lang, Kathy, hindi ko siya kilala. At hindi ko alam yung mga sinasabi niya. That alone proves na walang relevance yung sinasabi niya. Ngayon, napapanood natin yung statement niya, supplemental affidavit. Kunikwento niya lang naman na kung paano siya nagtransaksyon, bumili daw ng mga Ducati. Asaan yung connection mo kay VP Sara dyan? Asaan yung mga specific instruction? Asaan yung personal na affiliation ninyo? Wala naman. Hindi nga kita kilala. Ang boring-boring mo magsalita. And by the way, madam, sa sinabi mo nagpapasikat kanina doon sa loob ng committee, hindi natin kilala tong mga tao nito. Ang papangit nilang lahat sila mukhang effeminate. Ang pinamukhang masculine na dyan ay si Laila de Lima. Napakataas ng kanyang testosterone. Grabe yung napansin ko nga Sabi ko, there's something going on. There's something wrong. Kasi yung itsura nila talaga nagre-reflect from the outside na yung stress. May galit sila. May galit sila. Ang Iba laki-laki ng galit ng mga ito Ang sasabi lang naman natin, hindi naman kami lahat ng mga tao ay mapapaniwala sa sinasabi nyo lang. Dapat alam po ng mga tao ang context kung bakit kayo galit kay VP Sara. Siyempre, pinakulong ni PRRD si Secretary Leila de Lima noon. Ang pangalan nito, si Terry Ridon naman, na dating Urban Poor Commissioner, na tinanggal ni Digong dahil by 7 times by travel abroad at ang kanyang commission ay urban poor. So, dapat may konteksto naman kung bakit itong mga congressman na to ay tila parang gigil na gigil sila. Sinasabi natin, kung ganyan po kayo,
Eh di magbilang na lang kayo dyan kung talagang may numbers kayo. Sige, total, kung gusto nyong talagang tapusin yan para ipa-prove to the Supreme Court na may due process dyan, ihiring-hiring nyo dyan, i-accept nyo na sa Senado ang articles of impeachment. At doon, anong mangyayari sa Senado, Attorney Respicio? Tulad nga ng sabi nyo kanana, Attorney Guanzon, 14 lang or 15 ang makukuha nating boto sa Senate. Ayon sa saligang batas, 2/3 ang kailangan, 16 out of 24 votes ang kailangan natin makuha para ma-impeach. Atras na si JBRC to. Oo. Ay, baka matalo kasi siya, di ba? Oo. Kapag i-compute mo lahat, kahit sabihin pa natin wala si Robin Padilla dyan, si Bongo, si Bato de la Rosa, 14 lang po ang boboto. Kaya at max, at most. Kaya mga kasama namin dyan sa Congress, tama na po, inuubos nyo lang ang inyong panahon. At pera ng bayan. Oo, at kung ginagawa nyo yan para lamang tuparin ninyo yung binayad sa inyong mali-maleta at envelope, mag-shift na lang kayo ng objective. BBM, baguhin mo yung instruction. Kung ang instruction dati ay ipasa yung impeachment kay VP Sara, gawin mong instruction ngayon na ipasa nila yung pagbaba ng presyo ng langis, Oo. pagtanggal ng VAT at excise taxes, tulad ng panawagan ni Congressman Leandro Leviste. Correct. Dapat na para kami maging pro-BBM naman, tanggalin mo na yung VAT, sir. Oo nga po. Tanggalin mo na yung VAT na yan. Hindi lamang sa excise tax na yan. Kung hindi talagang ibaba mo rin, tanggalin mo yung VAT sa mga gasolina, crudo, gasol, etc. At babaan mo na yung VAT na yan sa mga basic commodities, lalo na po sa gamot. Kasi hindi na po talaga kaya ng Pilipino, BBM. Yan lang naman ang hinihiling namin sa iyo. Eto mga minions mo impeachment ng impeachment. Pa talagang meron dyan sa impeachment na yan? Maleta.